Pag may kakausapin ka, ma'am, may bibenta ako sa'yo. Magugustuhan ba nung kausap mo yung approach mo sa kanya na pagbibenta? Pag the word itself na pagbibenta, ibig sabihin may involved na pera eh. Alam naman natin ang kaisipan ng tao. Kapag may involved na pera, ayaw ng tao, naniloloko sila pagdating sa pera. Bubungad ka, ma'am, bilhin mo to, may produkto akong binibenta. Ma'am, maganda tong produktong binibenta ko, bilhin mo. Di ba lagi may pagbibenta? Ni hindi maintindihan nung kausap mo kung ano yung produktong binibenta mo, di niya alam kung anong klase ino-offer mo sa kanya, pero yung word na pagbebenta, nag-represent kasi kaagad ng pera. At sa kaisipan nating mga Pilipino, lalo sa Pilipinas, na hindi naman tayo mayaman, kadalasan, ayaw natin na nadudugasan tayo pagdating sa pera. Kaya tinatanggal talaga natin yung salitang selling o pagbebenta. Diba? Kahit sa MFR Society, tuturo ko sa inyo yan eh. Hindi pwedeng nagbebenta tayo kapag nag-offer tayo ng produkto. I-offer mo yung quality mo, i-offer mo yung services mo. Sa madaling salita, dito nga sa MFR at saka sa Saraya, ang ginagamit namin dito, help. Sorry, excuse me. Tulong. Diba? Sa Saraya, pag nag-offer kayo sa Saraya, ma'am, upo kayo. Pag-uusapan natin, tutulungan ko kayo sa financing. Diba? Hindi kami nagsasabi, ma'am, punta ka dito, may bibenta kaming truck. Ma'am, upo ka, mag-uusap tayo, may bibenta akong truck sa'yo. Ganoon din sa MFR. Ang pinag-uusapan natin, services. Napapansin nyo, kapag nag-offer kayo ng materials o dun sa mga client na ninyo na paulit-ulit na, yung services inalagaan ninyo. Maganda ang service yung ino-offer natin. Isipin palagi natin na kailangan nating makatulong sa tao, hindi makapagbenta. Kung nagbebenta lang tayo dito, isasarado ko na to. Walang kwenta yung pagbebenta kung wala ka namang purpose na tumulong sa tao. Ang gusto kasi ng tao, yung natutulungan mo sila. Yun ang bungad palagi. Kaya tatanggalin talaga natin na nagbebenta tayo ng materyales, nagbebenta tayo ng truck, nagbebenta tayo ng sabon. I-promote mo kung ano yung produkto mo. Ipaliwanag mo kung ano yung produkto mo, yung ino-offer mo. Nakuha nyo sa tatlong kumpanya dito, Christian at saka aral to sa yung dalawa ha. Lagi natin paghandaan pag nag-live tayo para hindi check out ang nangyayari, hindi bili na kayo. Tama, maganda yung una ninyo eh. Sino gumawa nun? Ikaw, Joy? Meron kayong mabango, malaki, makapal, malaki at mabangong sabon. Paulit-ulit, yung karakter ng material, nung product mo, yun yung pinupush mo eh. Doon sa tatlong yun, ay alam ng tao, makapal, malaki, mabango. So, possible, mas kailangan ng tao yun. Makapal, malaki, mabango. Nakuha nyo? Pero kung ang offer mo kaagad, bilhin mo to, nagbebenta ako ng ganito, negative yan. Walang magaling dito na sales na hindi nag-reflect sa benta. Kung magaling ka, mag-reflect sa benta mo yan. At saka napatunayan ko dito sa inyo, sa tinagal-tagal ko na sabi ko, kay Tracy, 8 years old pa lang ako, kasama na ako ng mga ate ko, nagtitinda kami ng asin sa palengke. Kaya yung mga strategy sa akin, mani na yan. Napalaki ko ng multi-million yung company na to, sa sales lang ang ginamit ko. Naging magaling na ako sa sales. Nag-seminar din ako ng ilang beses. Kung hindi kayo maniniwala sa akin, saradong utak ninyo. At sa kanino kayo maniniwala? Kung paniniwalaan ninyo mga sarili nyo, babalik tayo dito. Manatili kayo mahirap. Okay ka lang, Christian? Hindi ko naman ipinipilit sa inyo na tanggapin ko ano yung pinagsasabi ko dito. Pero based on my own experience, kung gaano nakalayo inabot ko sa pinanggalingan ko dati na walang-wala naman din ako, nasa sa inyo kung maniniwala kayo sa akin o hindi. Okay? So lagi nating i-promote ha. Promote kung ano yung kagandahan ng binibenta mo. Kung sabon man yan, ayun, meron si Joy na ginawa. So, maganda yun. Magandang offer yun sa tao. Mas kakailanganin ng tao yan kasi iba yung quality mo eh. Gawin din sa inyo sa Saraya Jane, Jo.
Hindi talaga natin ino-offer nagbebenta lang, na makabenta lang. Kailangan natin laging gumawa ng strategy na maintindihan ng tao na mas makakatulong tayo sa kanya. Ma'am, kailangan mo ng truck, tutulungan kita. Ganon din sa inyo, sa MFR. Sa akin ka na kumuha, mabilis kami mag-deliver. Bibigyan ka pa namin ng mas magandang mga serbisyo. Di ba ganon? Services lagi ang ino-offer natin. Doon naman sa mga inyo kasi repeated client naman yan sa inyo eh. Paulit-ulit namang bumibili yan. Pero kung doon sa mga unang kliyente, isipin nyo para hindi talaga tayo magsimula sa salitang benta. Di sa inyo, sa mga sales, nasa MFR, pag nag-offer ba kayo ng materials, nagsasalita ba kayo ng benta? Sa quality po. Ano namin yung quality tayo bed. Affordable. Doon tayo, stick tayo doon. Kasi oras na mag-iba, marinig ng mga client na ganun na lang, benta na lang palagi. Tulad ninyo, mga matatagal yung client nyo, paulit-ulit na sa inyo. Pag nakaramdam yan sila na ang tagal ko nang kumukuha sa inyo, puro lang pala benta ito. Puro transactional lang pala ang ginagawa niyo sa amin. After pala nung ilang taon ko nang kumukuha sa inyo, benta lang, kita lang. Puro pera lang habol nyo sa akin. Yung services nyo, hindi nyo binabago. Kaya napaka-importante na gandahan yung services ninyo kasi yun talaga yung asset natin. Hindi yung pagbebenta. Sa MFR ha, ganun din sa inyo, Joy. Doon sa bagong company, doon sa bagong tatay ating company, ganun din, Christian. Tatanggalin natin yung word na pagbebenta. Hindi tayo nagbebenta, nag-offer tayo ng magandang product dito na mas kakailanganin nila. Kasi magbabaliktad yan. Kapag yung salitang sell ang ginamit mo dyan, mas nangailangan ka ng pera sa kanila. Hindi nila kakailanganin yung produkto mo. Ikaw, Tracy, nakuha mo. Kapag ginamit mo to, nagbebenta ka eh. May isip nila, mas kailangan yung pera ko nito eh. Despite na dapat ang kabaliktaran nun, mas kailangan ko yung produkto niya.